Naibahagi na namin dati ang kaso ng Frog Boys, ngunit sa pagkakataong ito, muling ibabalik namin ang kwento sa isang mas malinaw at mas maayos na paraan ng pagkukwento. Bagong narration, bagong edit at mas maayos na daloy ng kwento, kaya't huwag magalala dahil halos lahat ay sariwa at na-update. Sa dokumentaryong ito, susuriin natin muli ang bawat pangyayari, teorya at misteryo na bumabalot sa 5 batang nawala sa Mount Waryong. Ang kwento na ibabahagi ko ngayon sa inyo ay naganap sa Daegu, isang lungsod sa timog silangang bahagi ng South Korea. Ang lungsod na ito ay napapalibutan ng mga kabundukan. Sa kanlurang distrito ng Dalso, matatagpuan ang bundok na tinatawag na Waryong na may taas na humigit kumulang 983 talampakan. Ang bundok na ito ay naging saksi sa isang nakakagulat na insidente na yumanig sa buong bansa ng South Korea. Noong isang araw sa Korea, 5 batang lalaki ang nagpunta sa bundok upang maglaro ngunit bigla silang nawala. Ang kasong ito ay naging isa sa 3 pinakakakaibang misteryo sa kasaysayan ng South Korea at kilala bilang The Frog Boys Missing Case. Upang mas maunawaan ang mga detalye, bumalik tayo sa ika-26 ng Marso taong 1991, isang Martes. Bagamat hindi ito weekend, isang pambansang holiday ito dahil ginaganap ang lokal na halalan sa buong bansa ng South Korea. At para sa mga bata, ang araw na walang pasok ay nagdulot ng kasiyahan at pananabik. Sa ganap na 8:20 ng umaga, 6 na bata ang nagtipon upang maglaro. Sila ay sina Kim Jong-sik, 9 na taong gulang, Park Chan-in, 10 taong gulang, Kim Yong-gyu, 11 taong gulang, Cho Ho-yoon, 12 taong gulang, Woo Chol-won, 13 taong gulang at Kim Tae-ryong, 9 na taong gulang. Lahat sila ay estudyante mula sa ika-3 hanggang ika-6 na baitang sa Songsu Elementary School sa Daegu, isang paaralan na matatagpuan sa paanan ng Mount Waryong at nakatira rin sa mga kalapit na baryo. Sa panahong iyon, naglalaro sila malapit sa bahay ni Jo Ho-yoon nang may isang batang nangungupahan mula sa bahay ang lumabas at nagreklamo sa kanilang ingay at sinabihan ang mga bata na maglaro na lamang sa ibang lugar. Nagtipon-tipon ang mga bata at pinag-usapan kung saan sila susunod. May nagmungkahi na pumunta sa Mount Waryong upang maganap ng itlog ng fire salamander, isang uri ng amphibian na naninirahan sa kagubatan at bundok at nagbibigay ng 10 hanggang 60 itlog sa isang pagkakataon. Matapos magkasundo sa kanilang susunod na destinasyon, naghiwa-hiwalay ang grupo upang kunin ang kanilang mga kagamitan at ipaalam sa kanilang mga magulang ang kanilang plano. Sa 6 na bata, tanging si Kim Tae-ryong lamang ang nagsabi sa kanyang mga magulang. Subalit itinuring ng kanyang mga magulang na masyadong malayo ang bundok at ipinagbawal siyang pumunta kaya't nagdesisyon siyang hindi na sumama. Ang natitirang 5 bata ay nagsimulang tipunin ang kanilang mga gamit. May dalang walang lamang lalagyan para sa itlog, habang ang iba naman ay may dalang kahoy na patpat. Nagbiro at nagtawaran sila habang papunta sa Mount Waryong. Mabilis na lumipas ang umaga at di naglaon, dumating ang tanghali. Napansin ng mga magulang na hindi pa nakakauwi ang kanilang mga anak, ngunit inisip nila na masyado lamang silang abala sa paglalaro kaya't hindi gaanong nag-alala. Ngunit bandang 6:30 ng gabi, habang abala sa gawaing bahay, biglang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam ang ina ni Kim Yong-gyu. Huminto siya sa kanyang ginagawa at lumabas upang magmasid. Ngunit tahimik ang paligid at wala ang kanyang anak. Sa kadiliman ng gabi, kahit na hindi kalayuan ang lugar kung saan naglaro ang mga bata at dati na rin silang nakapunta roon, tila kakaiba na hindi pa rin sila nakakauwi sa ganitong oras. Habang iniisip ito ng ina ni Kim Yong-gyu, lalo siyang nabahala at nagdesisyon na bisitahin ang mga bahay ng mga kaibigan ng kanyang anak upang hanapin siya. Sa daan, napansin niya ang maraming taong nagtitipon at nag-uusap. Nang lumapit siya, nalaman niyang may 5 bata na umakyat sa bundok kaninang umaga at hindi pa rin nakakauwi. Agad na nag-organisa ang mga magulang, kinuha ang mga flashlight at nagtungo sa bundok upang hanapin ang mga bata. Isinigaw nila ang mga pangalan ng kanilang mga anak, ngunit walang tugon. Matapos ang mahabang paghanap at walang bakas ng mga bata, bandang 7:50 ng gabi, bumaba ang mga magulang sa bundok at nagulat sa estasyon ng pulisya.
Ngunit hindi agad nagsagawa ng operasyon ang pulisya dahil sa araw na iyon. Ginaganap ang lokal na halalan sa buong bansa at karamihan sa mga pulis ay nakatalaga upang mapanatili ang kaayusan. Bukod pa rito, hindi pa lumilipas ang 24 na oras mula nang mawala ang mga bata, kaya't pinayuhan ng nakatalagang opisyal ang mga magulang na huwag magalala na maaaring makauwi rin agad ang mga bata. Dahil sa hindi pagtugon ng pulisya, hindi sumuko ang mga magulang at nagbalik sa bundok upang ipagpatuloy ang paghahanap, ngunit ngayon, kasama na ang ilang mabubuting kapitbahay. Sa kasamaang palad, noong gabing iyon ay umulan na nagpahirap pa sa kanilang pagsisikap. Suot ang kanilang raincoat at may dalang flashlight, inikot nila ang mga dalisdis ng Mount Waryong ngunit bandang 3 o'clock ng umaga, pagod na ang lahat kaya't napilitan silang itigil ang paghanap at bumalik sa kanilang mga tahanan. Kinabukasan, higit 300 katao kabilang ang mga pulis at sundalo ang ipinadala upang hanapin ang 5 batang nawawala sa bundok. Bandang hapon, ginamit na rin ang mga helicopter upang mas mapabilis ang operasyon, subalit wala pa ring bakas ng mga bata. Samantala, sinimulan ng pulisya ang pangangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagkikipanayam sa mga residente malapit sa bundok. Mula sa mga impormasyong ito, nakakalap ang pulisya ng ilang mahalagang testimonya. Ang nakakatandang kapatid ni Jo Ho-yoon, isa sa mga nawawalang bata, ay nagsabi na bandang 9:00 ng umaga nang siya ay nagbebisikleta pa uwi, napadaan siya sa paanan ng bundok. Nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid kasama ang 4 pang bata na papunta sa bundok. Nang tanungin niya kung saan sila pupunta, masayang sinabi ng kanyang kapatid na naghahanap sila ng itlog ng fire salamander. Inaalalahanan pa siya ng nakakatanda na umuwi muna para magtanghalian bago magpatuloy. Isa pang saksi na babae ang nagulat sa pulisya na bandang 9:30 ng umaga. Matapos bumoto sa halalan, nakita niya ang 5 bata na may dalang kahon at patpat habang masaya nilang nilalakbay ang bundok. Narinig niya silang nag-uusap kung magkakaroon pa ba sila ng sapat na oras para makauwi sa tanghalian, ngunit dahil nagmamadali siya, hindi na niya na ito gaanong pinansin. Nagbigay rin ng testimonya ang isang estudyante na si Hyun Song-hoon. Sinabi niya na siya at ang 5 batang nawawala ay estudyante rin sa Songsu Elementary School, subalit hindi niya sila nakita noong araw na iyon. Ipinaliwanag niya na siya at ang ilang kaklase ay pumunta rin sa bundok upang maganap ng itlog ng fire salamander. At bandang 11:30 ng umaga, narating niya ang lugar ng sementeryo sa bundok nang bigla niyang marinig ang isang malakas na sigaw mula sa malayo. At makalipas ang 10 segundo, muli niyang narinig ang pangalawang sigaw. Sa kabuuan, may 2 sigaw siyang narinig. Nakakatakot ang tunog at hindi tulad ito ng masayang sigaw ng mga bata kaya't hindi niya na sinubukang tuklasin kung saan ito nanggagaling. Dahil dito, naniniwala ang mga magulang na maaaring ito ay tawag ng tulong ng mga biktima matapos atakihin. Subalit itinuring ng pulisya ang lead na ito na hindi gaanong mahalaga dahil isa pang saksi ang nagulat na nakita pa rin ang 5 bata sa paanan ng bundok bandang tanghali. Kaya't ipinagpalagay ng pulisya na ang sigaw ay maaaring nagmula sa mga ibon o ligaw na hayop sa bundok. Nagbigay din ng ibang testimonya ang mga residente. Halimbawa, isang 42 taong gulang na taga-baryo ang nagsabi na nakita niya ang 5 bata na naglalaro malapit sa isang pond sa baryo bandang 4:30 ng hapon. Ngunit mahalaga ring tandaan na ang lahat ng testimonya ay batay lamang sa personal na alaala at maaaring hindi eksakto. At ang mga hindi pagkakatugma na ito ay malaking naging hadlang sa pagsusuri ng pulisya. Sa simula, pinaghinalaan ng pulisya na ang mga bata ay maaaring nagkaroon ng alitan sa bahay at lumayas at kalaunan ay naligaw at hindi na makabalik. Ngunit mariing tinanggihan ito ng mga magulang at iginiit na maayos ang kanilang pamilya at hindi nila sinasaktan o sinisita ang kanilang mga anak. Wala raw dahilan ang mga bata para bigla na lamang lumayas. Sa 5 bata, ang pinakamatanda ay si Woo Chul-won, 13 taong gulang, at ang pinakabata naman ay si Kim Jong-sik, 9 taong gulang. Tila imposibleng ang isang grupo ng ganitong murang mga bata ay magdesisyon na tumakas ng sabay-sabay. Ngayon, iniimbestigahan ng pulis kung maaaring ginawa ang krimen ng isang taong kilala ang pamilya ng mga biktima. Gayunpaman, matapos ang masusing pagsisiyasat, napag-alaman ng pulisya na ang pamilya ng mga bata ay tapat, may mabuting reputasyon at may maayos na ugnayan sa kanilang mga kapitbahay.
Wala ring anumang hidwaan na sapat upang magdulot ng ganitong malupit na aksyon laban sa mga inosenteng bata. Dahil dito, isinaalang-alang ng pulisya ang posibilidad ng pagdukot. 3 araw matapos ang insidente, noong ika-29 ng Marso, nakatanggap ng tawag ang ama at tiyuhin ni Kim Jong-shik mula sa isang hindi kilalang lalaki. Ang tumawag na tinatayang nasa 30 taong gulang ay sinabing dinukot niya ang 5 bata at humihiling ng ransom na 4 million won. Agad naman na inihanda ni Kim Joo-won, ang ama ni Kim Jong-shik, ang perang hinihingi at nagmadaling pumunta sa itinakdang lugar sa Mount Waryong. Matagal siyang naghintay, ngunit wala ring dumating. At mula noon, hindi na muling nakipag-ugnayan pa ang tumawag. Matapos ang insidente, nakaramdam ng labis na pagsisisi ang batang nangungupahan malapit sa bahay ni Jo Ho-yoon. Iniisip niyang kung hindi niya sinabihan ang mga bata na umalis, maaaring hindi sila nawala. Nakaranas din ng matinding batikos ang pulisya mula sa publiko dahil sa kanilang mabagal na aksyon na nawalan sila ng tinatawag na golden window para sa paghahanap sa mga bata. Sa simula, ang balita tungkol sa insidente ay kumalat lamang sa baryo at sa mga kalapit na lugar. Ngunit kalaunan, ang pagkawala ng 5 bata ay naitala ng media na nagdala ng pambansang atensyon. Ayon sa mga paon ng ulat, ang mga bata ay nagpunta sa bundok upang manghuli ng palaka kaya tinawag silang frog boys. Ngunit sa katotohanan, sila ay naghahanap lamang ng itlog ng fire salamander. Upang maging simple at mas madaling maintindihan ng publiko, nanatiling kilala ang pangalang frog boys na ginagamit hanggang ngayon. Noong ika-1 ng Abril, 6 na araw matapos ang insidente, nagprint ang mga magulang ng Frog Boys ng 50,000 flyers upang ipamigay sa mga estasyon ng tren, hintuan ng bus at iba pang masisikip na lugar sa Daegu. Nag-alok din sila ng gantimpala na 2 million won para sa anumang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanilang mga anak. Lalong lumala ang kaso at kalaunan ay umabot ito sa atensyon ni Pangulong Roh Tae-woo na noon ay nakaupo sa South Korea. Dahil sa labis na pag-aalala, iniutos ng Pangulo sa pulisya na gamitin ang lahat ng magagamit na yaman upang imbestigahan ang kaso. Sa ilalim ng kautusan ng Pangulo, nagtulungan ang pulisya at mga puwersang militar upang masusing hanapin ang Mount Waryong at mga kalapit na lugar at tinitingnan ang bawat sulok ng lupa. Malapit sa bundok, may isang reservoir kung saan isang bata ang nalunod noon kaya't pinaghihinalaan na maaaring pumunta rin ang mga bata matapos maglaro. Upang suriin ang teoryang ito, pinatuyo ng mga rescue team ang tubig sa reservoir ngunit wala rin silang natagpuan. Habang tumataas ang interes ng publiko sa kaso, lumabas sa publiko ang mga numero ng telepono ng pamilya. Bilang paghahanda sa posibleng lead, naglagay ang pulisya ng wiretap sa kanilang mga linya. Sa umpisa, natuwa sila sa dami ng tawag na natanggap. Ngunit karamihan ay biro lamang kabilang ang mga tawag na may boses ng bata bago biglang ibaba ang telepono. Matapos ang masusing investigasyon, napag-alaman ng pulisya na karamihan dito ay hoax o peking impormasyon. Ngunit posible pa rin ang tunay na salarin ay tumawag kahit walang konkretong ebidensyang nakalap. Noong Agosto ng 1992, nakatanggap ang pulisya ng tawag mula sa isang hindi kilalang lalaki na nagsabing nakabaon ang Frog Boy sa basement ng isang gusali sa Gyeongsangbuk-do. Nang humingi ang pulisya ng karagdagang detalye, bigla namang ibinaba ng tumatawag ang telepono. Ang gusali na kanyang inilarawan ay ang tanging high-rise na may basement malapit sa mga tahanan ng mga bata. Masusi itong siniyasat ng pulisya ngunit wala silang natagpuan. At sa huli, napagpasihan nilang isa rin itong masamang biro. Sa gitna ng paghahanap, lumitaw ang tensyon sa pagitan ng mga mamamahayag na sumama sa pulisya at ng mga lokal na residente. Sa kabila ng isang buwang masusing investigasyon, wala pa ring resulta na nagdulot ng labis na kalungkutan sa mga magulang ng mga bata. Bagamat patuloy ang panghihimasok ng mga maling lead, nananatiling may pag-asa ang pulisya at iniisip na maaaring buhay pa ang mga bata at marahil ay dinukot lamang o ibinenta sa ibang lugar. Ang gantimpala para sa paghanap sa Frog Boys ay itinaas sa 42 million won. Dahil sa desperasyon na makita ang kanilang mga anak, nagbitiw sa trabaho ang mga magulang at pinagsama ang kanilang mga yaman upang makabili ng truck at naglakbay sa buong Daegu at maging sa ibang bahagi ng bansa upang ipamigay ang mga flyers.
May mga negosyo rin na nagboluntaryo sa pagtulong gaya ng pag-imprinta ng mga larawan ng mga bata sa phone cards, pakete ng sigarilyo, pagkain at gumawa ng mga advertisement sa telebisyon para sa mga nawawalang bata. May isa pang kumpanya na ipinakita ang kanilang mga larawan sa isang malaking hot air balloon. Pagsapit ng Nobyembre, nakatanggap ang pulisya ng halos 1,000 tawag ngunit karamihan ay peke o walang kaugnayan. Pagsapit ng Nobyembre ng taong 1992, 1 taon at kalahati matapos ang insidente, ipinalabas ang pelikulang Comeback Frog Boys na hango sa kaso at muling yumanig sa South Korea at naging paksa ng pambansang diskusyon. Dahil sa matagal na pagtigil ng investigasyon, kumalat ang iba't ibang haka-haka. May nagsabing dinukot ang mga bata ng mga North Korean spies at may iba na sinasabing ginamit sila ng mga taong may Hansen's disease sa mga paggamot. Bagamat may mga haka-hakang imposibleng mangyari, siniyasat pa rin ito ng pulisya ngunit wala ring napatunayang ebidensya. Nagdulot pa ito ng tensyon sa kanilang pagkikipag-ugnayan sa ilang pasyente. Lumabas din ang mga kamanghamanghang mga haka-haka, kabilang ang paniniwalang hindi umano tao ang mga bata at sila raw ay dinukot ng mga alien. Sa kabuuan ng paghahanap, tinatayang 320,000 katao kabilang ang mga sundalo ang lumahok sa operasyon. Noong 1995, 4 na taon matapos mawala ang mga bata, ginamit ng pulisya ang computer technology upang gumawa ng age progress portraits ng Frog Boys at inilagay sa flyers. Mahigit 2 milyong flyers ang ipinamigay ngunit humantong lamang ito sa mga maling ulat. Dahil sa desperasyon, humingi ang pulisya ng tulong sa mga shaman upang matukoy ang mga bata. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nakalimutan ng publiko ang kaso at ang mga magulang, dala ng pang-araw-araw na pangangailangan ay napilitan muling bumalik sa trabaho upang maghanap buhay. Noong Enero ng 1996, si Professor Kim Kwon, isang eksperto sa criminal psychology mula sa Korea Advanced Institute of Science and Technology o di kaya KAIST ay nagbigay ng nakakagulat na pahayag. Inakusahan niya na ang Frog Boys ay pinatay ni Kim Chol-gyu, ama ni Kim Jong-sik at inilibing ang kanilang mga katawan sa kanyang tahanan. Galit at halos hindi makapaniwala sa akusasyon, mariing itinanggi ni Kim Chol-gyu ang paratang. Sabay iginiit na kailanman ay hindi niya magagawang saktan ang sarili niyang anak. Dahil sa mataas na reputasyon ng KAIST, pinaniwalaan ng pulisya ang propesor. Ngunit bagamat labis na nasaktan at nagalit, pumayag pa rin si Kim Chol-gyu na pahintulutan ng pulisya na gusurin ang kanyang bahay upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Noong Enero ng 1996, sa direksyon ni Professor Kim, sinimula ng pulisya ang paghuhukay at demolisyon ng ilang bahagi ng bahay ni Kim Chol-gyu. Maraming tao ang nagtipon sa labas upang saksihan kung siya nga ba ang salarin. Siniyasat ng pulisya ang bawat sulok ng ari-arian mula sa banyo at storage hanggang sa bakuran at kasama rin ang mga mamamahayag sa pagdodokumento ng mga pangyayari. Pagkalipas ng 1 oras at 40 minuto, giba na ang bahay ngunit wala silang natagpuan. Tahimik ang karamihan habang nakatitig sa bakante at giba-gibang bahay. Napuno ng emosyon si Kim Chol-gyu at napaiyak sa matinding pighati. Sinabi niyang ang pagkawala ng kanyang anak ay nagdulot sa kanya ng hindi masukat na sakit at mula noon ay pakiramdam niya ay patuloy siyang nakikipaglaban para mabuhay. Dagdag pa niya, ngayon ay may nag-aakusapang inilibing niya ang katawan ng sariling anak sa kanilang tahanan, isang bagay na itinuturing niyang labis na kakulangan sa katwiran. Matapos ang insidente, hinarap ni Professor Kim Kwon ang malakas na batikos mula sa publiko. Ang walang basehang paratang niya ay nagdulot ng matinding pinsala sa pamilya ni Kim Chol-gyu. Tinanggal siya sa KAIST at sinampahan ng kaso para sa defamation. Gayunpaman, mariing ipinagtanggol ng propesor ang kanyang pahayag at inilathala pa ang isang aklat na pinamagatang The Truth of the Frog Boys. Bagamat napatunayang inosente, labis na natroma si Kim Chol-gyu. Naging sanlibong sakit sa kanya ang pagkawala ng anak at humarap siya sa bisyo ng pag-inom ng alak. At noong Oktubre ng taong 2001, pumanaw siya dahil sa cancer sa atay. Dati-rati, siya ay isang malusog na tao at aktibong nag-e-ensayo ng judo noong kabataan niya. Ngunit ang lungkot sa pagkawala ng anak at ang matagal na pag-inom ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang kalusugan. Hanggang sa kanyang huling hininga,
hindi na niya muling nakasama ang kanyang pinakamamahal na anak. Noong Setyembre ng taong 2002, isang taon at kalahati matapos magsimula ang kaso, nagkaroon ng malaking breakthrough. Noong ika-26 ng Setyembre, nakatanggap ang pulisya ng Daegu ng ulat mula sa isang 60 taong gulang na lalaki. Ipinaliwanag niya na habang nag-hiking sa Mount Waryong upang mangolekta ng chestnuts, gamit niya ang kanyang hiking sticks at inikot niya ang lupa, bato at mga dahon sa daan. Sa kalagitnaan ng bundok, nakatagpo siya ng tila mga damit na nakabaon sa lupa. Dahil sa pagkausisa, naghukay pa siya at nagulat nang madiskubre ang isang bungo ng tao. Isang araw bago nito, nakatanggap na rin ang pulisya ng kaparehong ulat mula sa isa pang tumawag na nagsabing may nakita siyang labi sa bundok. Subalit dahil dati na nilang nasiyasat ang lugar at nakaranas na rin ng maraming tawag na pawang panlilin lang lamang, ipinagpalagay ng pulisya na isa na naman itong huwad na ulat. Ngunit matapos ang pangalawang tawag, sineryoso ito ng pulisya at agad na nagpadala ng opisyal sa lugar na ibinigay ng informante. Sa isang mababaw na hukay, natagpuan ng pulisya ang 4 na set ng labi na nakapatong sa ibabaw ng isa't isa at may inilagay pang malaking bato sa ibabaw ng mga buto. Mga 492 talampakan ng layo, natagpuan ang ika-5 set na labi. Ang mga katangian ay tumutugma sa 5 batang nawawala. Sa 3 set ng bungo, natuklasan ng mga investigador ang presensya ng malalaki at maliliit na butas. Ang mga kasuotan na nahukay mula sa lupa ay hindi nakasuot sa karaniwang paraan, kundi hiwalay sa mga buto at nakatali. Bagamat ganap nang naagnas ang mga katawan, nakilala pa rin ng pamilya ang mga kasuotan. Ang mismong mga damit na suot ng kanilang mga anak noong araw ng kanilang pagkawala. Matapos ang 15 taon na pag-asa na baka buhay pa at nasa ibang lugar lamang ang kanilang anak, lubos na nawasak ang mga pamilya nang makumpirma ang kamatayan ng mga bata. Ipinapalagay ng pulisya na nanatili ang mga bata sa bundok at naglaro hanggang gabi bago sila tuluyang naligaw. Ayon sa teoryang ito, upang hindi magkahiwalay, inalis ng mga bata ang kanilang mga jacket, itinali ang mga ito upang makabuo ng mahabang lubid at naghawak kamay habang magkasamang naglalakbay. At nang bumababa na ang temperatura, nagtipon-tipon sila upang magpainit. Ipinanukala rin na maaaring nahulog sila at nawalan ng malay matapos mabagok sa matutulis na bato. Ngunit mariing itinanggi ito ng mga pamilya. Iginiit nila na ang kanilang mga anak ay nakatira sa paanan ng Mount Waryong at hindi ito ang kanilang unang pagpunta. Madalas silang naglalaro sa bundok at kilalang kilala ang lugar. Bukod pa rito, hindi naman matayog ang bundok at kitang-kita pa rin ang mga ilaw sa mga tahanan sa paanan kahit sa gabi. Ang lugar kung saan natagpuan ang mga katawan ay nasa 1.8 miles lamang mula sa kanilang tahanan at 1,640 talampakan mula sa pinakamalapit na baryo. Isang distansyang halos imposibleng ikaligaw ng mga bata. Malapit sa lugar kung saan natagpuan ang mga labi, nakakita ang pulisya ng mahigit 10 bala at shell casing ng iba't ibang uri. At ang Mount Waryong ay malapit sa firing range na ginagamit ng 50th Infantry Brigade ng 2nd Division, kaya't may hinala na maaring aksidenteng na baril ng stray bullets ang mga bata. Ngunit agad na isinantabi ang teoryang ito sapagat napakababa ng posibilidad na 5 tao ang sabay-sabay na tamaan ng ligaw na bala. Higit pa rito, kahit pa may naganap na iligal na pamamaril, malabong walang sino man ang nakarinig ng mga putok. Sa karagdagang pagsusuri, natukoy ng pulisya na ang mga indentasyon sa bungo ng mga biktima ay hindi tugma sa pinsalang dulot ng bala. Dahil dito, pinaghihinalaan na ang mga bala ay maaaring napulot lamang ng mga bata habang sila ay naglalaro. Ang ginawang pagguho at paghuhukay ng pulisya sa lugar na malawak ang sinusubaybayan ng media ay umani rin ng matinding batikos mula sa publiko. Inakusahan sila ng pagmamadali, pagkukulang sa pangangalaga sa crime scene at kakulangan sa profesionalismo. Lalo pang sumiklab ang kritisismo nang gumamit sila ng pickaxe at pabaya pang inilagay ang mga labi sa mga bag, isang hakbang na mariing na kinundina ng publiko. Sa eksena, tiningnan lamang ng pulisya ang isang set ng labi at mabilis na napagpasyahan na ang sanhi ng kanilang kamatayan ay hypothermia dahil sa pagkaligaw. Ngunit ang forensic team mula sa Kyungpook National University ay nagsagawa ng mas masusing autopsy. Lumabas sa resulta na walang pinsala sa buto ni na Park Chan-in at Jo Ho-yoon, kaya't imposibleng matukoy ang kanilang sanhi ng kamatayan.
At ang natitirang tatlong bata, sina Wo Chul-won, Kim Jong-sik at Kim Yong-gyu ay may maraming pinsala sa kanilang mga bungo kabilang ang fractures at butas. Si Kim Jong-sik ay may basag sa kaliwang braso. Sa 5 bata, si Wo Chul-won, ang pinakamatanda ang may pinakamaraming pinsala na umabot sa 25 sugat sa kanyang katawan. Hindi tiyak ang eksaktong oras ng kamatayan, ngunit malamang ay noong araw ng kanilang pagkawala. At ayon sa forensic team, napag-alaman na ang 5 bata ay pinatay. Matapos ang masusing pagsusuri, natukoy ng mga investigador ang posibleng kasangkapang ginamit sa pinsalang nakita sa bungo ng mga biktima. Ito ay isang welding tool na may isang matulis na dulo at isang patag na dulo na karaniwang ginagamit upang tanggalin ang welding slag. Bagamat ito ay hindi karaniwang ginagamit, mahalaga pa rin ito para sa mga welder. Gayunpaman, mahirap tukuyin ang salarin gamit lamang ang impormasyong ito. Batay sa mga nakalap na ebidensya, muling binuo ng pulisya ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ang 5 bata ay pumunta sa Mount Waryong at naghiwa-hiwalay sa kagubatan upang maganap ng itlog ng fire salamander. Sa isang punto, bigla silang inatake ng isang hindi kilalang salarin. Si Woo Chul-won, 13 taong gulang at ang pinakamatanda ay lumaban at siya ang nakatanggap ng pinakamatinding pinsala. Sinubukang tumakas ni Kim Jong-sik ngunit nahuli siya ng salarin at tinamaan ng matinding hampas sa likod ng kanyang ulo. Nang kusa niyang itaas ang kaliwang braso upang ipagtanggol ang sarili, ginamit ng salarin ang welding tool upang magdulot ng matinding tama at dahilan upang siya ay mapatumba. Sinubukan ding tumakas ni Kim Yong-gyu ngunit sa gitna ng pagkikipaglaban, napunit ang manggas at botones ng kanyang damit. Sa huli, tinamaan din siya sa ulo at napatay. Matapos mapatay ang 3 bata, pinigilan ng salarin sina Park Chan-in at Jo Ho-yoon na makatakas. Ayon sa teorya, tinanggal ng salarin ang kanilang mga damit, pinagsama ito upang gawing pansamantalang panali at kalaunan ay pinigilan ang kanilang paggalaw hanggang sila ay mawalan ng buhay. Ito ang posibleng dahilan kung bakit walang bakas ng pinsala sa kanilang mga buto. Pagkatapos paslangin ang 5 bata, inilibing ng salarin ang mga katawan sa isang mababaw na hukay at inilagay ang malaking bato sa ibabaw. Ang posibleng layunin nito ay pigilan ang mga bata sa pagtakas kung sakaling magkamalay o di kaya bilang tanda sa lugar ng libingan. Pagkatapos gawin ang krimen, posibleng bumalik ang salarin sa Mount Waryong o di naman kaya ay nanatili sa malapit. Ang kilos ng salarin ay tila parehong planado at pabigla-bigla. Makikita ang premeditation sa mismong pagpili ng sandata. Isang kasangkapan na hindi karaniwang dala-dala. Maaaring ito ay isang uri ng martilyo na karaniwang ginagamit sa construction sites o pabrika at hindi bagay na basta dadalhin ng isang tao ng walang malinaw na dahilan. Ipinapahiwatig nito na handang-handa ang salarin bago pa man maganap ang insidente. Samantala, makikita ang impulsive na aspeto sa katotohanang ang 5 bata ay naging biktima ng tila random noong umaga ng insidente. Nagpasya lamang silang maglaro sa bundok nang walang naunang plano. Bukod pa rito, ang sabay-sabay na pagpatay sa 5 tao ay isang napakahirap at mapanganib na aksyon. Nagpapahiwatig ito na maaaring hindi partikular na target ng salarin ang mga bata bago naganap ang insidente. Agad na na-pick up ng media ang pagsusuri ng mga eksperto at nagpasiklab ng malawakang debate sa publiko. Maraming tanong ang nagsimulang lumitaw. Bakit nawawala ang buhok at ngipin ng mga biktima sa crime scene? Mga bagay na mabagal mabulok. Nagdulot ito ng haka-haka na maaaring hindi orihinal na crime scene ang lugar kung saan natagpuan ang mga labi. Dagdag pa rito, ang mga buhol ng damit na ginamit sa lugar ay kakaiba at hindi pangkaraniwan sa araw-araw na buhay. Walang malinaw na paliwanag ang ibinigay ng pulisya tungkol sa pagkukulang na ito. Ilan sa mga teorya ay nagsabing ang mga katawan ay inilibing ng masyadong malalim at unti-unti lamang na-expose matapos ang 15 taon ng erosion, ulan at landslides. May iba namang nagsasabing inilipat lamang ang mga labi sa bundok matapos ang paghanap ng pulisya at militar at sinamantala ang agwat ng oras para gawin ito. Noong panahong iyon, ang Mount Waryong ay isang liblib na lugar. May ilan na naghinala na maaaring nakatagpo ang mga bata ng isang tao na may history ng mental illness o baka nakasalubong sila ng isang sociopathic na serial killer. May iba naman na nagsabing ang timing ng pagpatay
Kasabay ng lokal na eleksyon ay maaaring may motibong pampulitika at nasangkot lamang ang mga bata sa gitna ng kaguluhan. Malapit sa lugar, nakakita ang pulisya ng isang artificial cave na may makitid at nakatagong pasukan at sapat lamang para sa isang tao na makapasok. Sa loob nito, may palatandaan ng paninirahan at iba't ibang gamit. Batay sa packaging, tinatayang nagsimula ang paggamit ng mga bagay noong taong 2000, halos isang dekada matapos ang insidente. Ipinapakita nito na may isang taong nagsimulang manirahan doon pagkatapos ng krimen. Noong Marso ng taong 2006, 15 taon matapos ang krimen, nag-expire ang statute of limitations para sa criminal cases sa South Korea. Nangangahulugan ito na kahit lumabas pa ang salarin, hindi na siya maaaring panagutin pa sa batas. Noong parehong taong ding iyon, kumalat ang isa pang panibagong chismis. Ayon dito, ang salarin na isang pamilyang naninirahan malapit sa Mount Waryong. May anak ang pamilya na may intellectual disability at nagmamay-ari umano ng isang hunting dog. Karaniwan, nakakadena ang aso. Ngunit noong araw ng insidente, inalis nila ang kadena upang linisin at ayusin ang kennel. Dahil sa kapabayaan, nakatakas ang aso at sinaktan di umano ang 5 batang naglalaro sa bundok. Dahil sa takot na madiskubre, di umano'y pinatay ng pamilya ang mga bata upang takpan ang insidente at lumipat ng tirahan at itinago ang sikreto sa loob ng maraming taon. Ayon sa chismis, ang pakiramdam ng guilt ng pamilya ang nagtulak sa kanila na magtiwala sa ibang tao at ikwento ang nangyari. Mabilis na kumalat ang kwento sa publiko sa South Korea at marami ang naniniwala rito. Gayunpaman, nananatili itong hindi beripikado at walang konkretong ebidensya mula sa mga otoridad. Noong Pebrero ng 2011, inilabas ang isa pang pelikula na hango sa kaso ng Frog Boys na pinamagatang The Children. Muling nagbigay ito ng pansin sa hindi pa nare-resolbang misteryo at noong 2015, opisyal na isinara ng pulisya ang investigasyon. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting humina ang debate sa publiko. Ngunit noong 2021, muling nabuhay ang interes sa kaso dahil sa isang komento sa social media. Ipinanukala ng commenter na ang salarin ay maaaring isang guro sa paaralan ng mga bata. 2 dahilan ang kanyang ibinigay. Una, ang isang guro ay malamang na pamilyar sa heograpiya ng lugar. Pangalawa, sa konteksto ng lipunan noon, karaniwan para sa mga guro na gumamit ng corporal punishment upang disiplinahin ang mga estudyante kaya may otoridad sila sa mga bata. Matapos ang paratang na ito, nagsagawa ang ilang mamamahayag ng investigasyon at napag-alaman nilang walang matibay na basihan ang claim na ito. 1 taon pagkatapos, isang post sa social media ang nagpakilala ng bagong teorya. Ipinanukala ng may akda na ang ginamit na sandata sa pagpatay ay isang caliper at ang salarin ay maaaring isang high school student mula sa malapit na paaralan. Ang mga caliper na karaniwang gawa sa metal ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Napag-alaman na ilang paaralan malapit sa Mount Waryong, may mga insidente ng pagtatalo ng estudyante gamit ang caliper. Bukod pa rito, kilala rin na may ilang estudyante na nagtitipon sa bundok upang manigarilyo at uminom. Batay dito, ipinahayag ng post na maaaring ang grupo ng mga delinquent students ang umatake sa mga bata. Gayunpaman, nagdulot din ang teoryeng ito ng kontrobersiya. Pinuna ng mga kritiko na habang may pagkakahawig ang pinsala sa bungo ng mga biktima sa pinsalang dulot ng caliper, ang ganitong sugat ay mangangailangan ng caliper na hindi bababa sa 12 pulgada ang haba. Ang ganitong caliper ay malaki, mahirap itago at madaling mapansin, kaya't mababa ang posibilidad na ito ay totoo. Ang pagkawala ng Frog Boys ay nananatiling nakakatakot na alaala para sa mga tao sa South Korea. Ipinapakita ng kaso ang mga kritikal na kakulangan sa pampublikong kaligtasan at nagsilbing paalala para sa pagpapabuti ng mga mekanismo sa proteksyon ng mga bata. Maraming magulang ang nabuhay sa takot at iniisip kung maaaring kaharapin ng kanilang sariling anak ang kaparehong panganib. Ano sa tingin ninyo ang tunay na nangyari sa Frog Boys? Sino nga ba ang posibleng salarin? O baka may naiisip kayong ibang teorya? Ibahagi ang inyong saloobin sa komento sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong totoo at investigasyon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.